Sa inyong lahat, it's August 18, 2025. Ako si Radyoman, Jenny Pahilang at ito ang Usapang Batas. Gaya po ng ating napangako, syempre, kasama po natin ang ating abogado at partner sa Usapang Batas. Walang iba kundi si Attorney Rene Bueno. Attorney Rene, good evening. Magandang magandang gabi sa iyo, partner, at sa lahat ng nakatutok ngayon sa DZXL dito sa Usapang Batas. Yon naman, welcome Attorney sa ating programa. Yes, this is my first day here sa Usapang Batas at ang aking pakiramdam ay naghahalong tuwa at medyo may kaba ng konti. Ay, Sapagkat ang aking sinundan ng mga anchor dito ay mga legal giants. grabe, napaka-humble Oo. naman ni Attorney. At sana man lang makalapit-lapit ako doon sa kanilang mga excellence sa legal field na pinakita dito sa programang Usapang Batas. Naman, syempre naman, Attorney Rene. No? But before that, Attorney, bago mo ipakilala pa rin ang iyong sarili, ang dami nang nagko-comment ngayon. Yeah. At babatiin natin na maya-maya isa-isa. Pero Attorney Bueno, imbitahan po muna natin sila. Live ho kami ngayon sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa Expo yung dating Twitter. I-type lamang ninyo ang DZXL News. Ayan, abangan nyo po. At nasa ano mo rin, di ba? Official Facebook account mo rin. Sa Attorney Rene Bueno at Yun. aking senior ngayon dito ang Usapang Batas. Yon naman. At teka lang ha, Attorney Bueno, eto muna. Shirkan Saki, good evening daw. Mylene and G's, Jessica Macorol. Addictus Rex, hello, good evening. Master Pogi, welcome daw, Attorney Rene Bueno. Call 45, ayan, Jessica Macorol. Leila Olifernes, Attorney, hello po, Attorney Bueno. And Addictus Rex. Pastor Pogi. Attorney Bueno, welcome po, partner. Ayan, sige, ikaw nang, para mas lalo ka nang makilala ating mga kayubi dahil siya na po, si Attorney, ang kami pong mag-partner gabi-gabi na sa Usapang Batas, Attorney. Alam mo, Jenny, nung araw ay ako ay isa lamang sa mga pakinig at tagasunod dito sa Usapang Batas, pero hindi ko lubos maisip na ngayon ay ako ay naging bahagi na ng matagal ng programang Usapang Batas. Kaya't sa mga nakatutok ngayon dito sa DZXL Usapang Batas, pwede ko na ba kayong tawagin ngayong mga kayubi? Yo! Officially! Officially, mga kayubi. Ayan, Attorney Bueno, naman talaga. At napakaganda po ng ating pasok ng Lunes dahil eto na po ang ating Usapang Batas at ang ating partner. Ayan, Attorney, welcome. Ang dami nag-welcome sa'yo sa YouTube. Maraming salamat po sa lahat ng nagwe-welcome sa akin dito sa Usapang Batas. Hayaan nyo po, pipilitin po namin na sagutin lahat ang inyong mga katanungan at lahat ng mga bumabagabag sa inyong isipan na may koneksyon sa inyong mga problemang legal, no? Sa mga problemang legal ninyo sa inyong buhay. Yes. Yan nagpipilitin nating sagutin sapagkat ang programang Usapang Batas ay programa ng masang Pilipino. Yun naman. Yan. Tama yun, Attorney. Nakuha mo ang ano natin, magandang hangarin ng Usapang Batas. But before that, Attorney, of course, kung may mga komento ho kayo, pwede kayong mag-like and share. Pakishare po yung ating programa. Pwede rin kayong tumawag sa 888-22376 hanggang 78. Pwede kayong mag-text sa 0961-630-7106. At kung anong sabi mo nga, Attorney Bueno, kung ano may tutulong nating programa para sa kanila to, welcome, ano? Yeah. Importante sa atin ang kanilang mga katanungan, ang kanilang mga naging karanasan sa buhay na may koneksyon sa legal na problema. Importante sa atin ang kanilang mga opinion at ang mga kanilang ideas, no? Basta may tungkol sa batas. Oo. Ay atin niyang i-welcome dito sa Usapang Batas. Yes naman. Sabi ni Cute Cyrene, hello daw po, Attorney Bueno. And Miss Jen, ayan, good evening. So, Attorney Bueno, ano ba yung mga dapat nating abangan, no? Bago may pag-usapan ho kami ngayon, ha? Anak ko, abangan yon. Talagang napapanahon po itong aming pag-uusapan ni Attorney. Alam mo, napakarami nating mga issues na
dapat pag-usapan na partner. Yes, partner. Unang-uni dito, nung mga nakarang araw ay nagkaroon tayo ng mga balita tungkol sa aksidenteng nangyari dito sa ating kapitbahay na bayan sa Quezon City, na kung saan nabaksakan ng tipak ng bato ang dalawang bata. No? At ngayon ay nasa ospital at nangihingi ng tulong sa mga kaibigan, kamag-anak at sa mga kakilala. So dito pwede nating pag-usapan kung sino ba ang may kasalanan, sino ba ang may responsibility, liability sa pagbaksak ng tipak ng bato mula doon sa itaas ng building dyan sa may kanto ng Tomas Morato at ng Roses Avenue. Isa yan sa napakagandang usapan. Yan. At pangalawa, Attorney. meron ditong usapin bukas, may oral argument sa ating Korte Suprema na kung saan ay pag-uusapan yung recognition of foreign divorce obtained from another country. No, ito yung kaso ni Mr. Baluyot na nagsampa ng petisyon diyan sa Korte Suprema. Dahil kakaiba tong kaso na to. Hindi to ordinaryong recognition of foreign divorce in the country. Dahil dito ang kumuha ng diborsyo ay pagkatapos makakuha ng citizenship in another country, nag-file ng divorce, bumalik sa Pilipinas, kumuha ng dual citizenship. Yan ang issue ngayon dito sa kaso na to. Okay, yun, At attorney. meron din tayong latest decision ng ating Korte Suprema na kung saan ang rape committed by someone who has a moral ascendancy Yes, doon sa isang partner. minor de edad, less than 16 years old, Oo. ay hindi na tinatawag na statutory rape lamang. Medyo minodify, medyo mas pinalawak ang paliwanag ng ating Supreme Court interpretasyon sa batas. Ang tawag na dito ay qualified rape, of a minor. Of a minor. At medyo nagkaroon ng kakaibang parusa dito. Hindi siya katulad doon sa statutory rape. Yan ay pag-uusapan natin sa mga susunod na araw upang mabigyan natin ng kompletong detalye kung ano ba tong bagong desisyon ng ating Korte Suprema. At mas palalawakin pa yan sa paliwanag ng ating Attorney Bueno, no, sa usapang batas. But of course, Attorney partner, kapag na may mga tanong din sila, ating mga kayubi, welcome, no? Yes, yan nga ang aking sinasabi kanina, partner. Ang ating programa ay bukas sa lahat ng mga taong may legal na problema at yung mga gusto ring matuto, no, tungkol sa batas. Dahil lang kaalaman sa batas ay isang kapangyarihan na pwedeng magbago sa takbo ng buhay ng bawat mamamayan. Yun ang importante doon. And attorney, ang daming mga comment dito, pero bago yan, eto na, attorney, ating pag-uusapan ngayon. Pambungad. Naku, wag natin patagalin pa, partner Attorney Bueno, dahil excited din ako dito. Laman to ng aming mga balita kanina sa RMN Network News. Okay. Ang usapin pa rin, attorney, partner sa... ayan na. Ito yung tungkol doon sa resignation Oo. filed by the former actress na si Nadia Montenegro. No, sapagkat allegedly itong si Nadia Montenegro nung mga nakarang araw, nung nakaraang linggo ay nahulihan daw na tumitira ng illegal substance, yung Mary Jane, marijuana. So dahil dito, nagkaroon ng issue, pinapaimbestigahan at kanina ngang umaga, inabalitaan natin, nagte-trending itong si Nadia Montenegro po ay bigla pong nagbitiw sa kanyang katungkulan bilang Political Affairs Officer ng tanggapan ni Senator Robin Hood Padilla. So pag-usapan natin ano ba ang magiging liability dito. Yan. Ito bang kanyang pagbibitiw sa kanyang katungkulan bilang Political Affairs Officer ay malilibre na siya Nako, sa sige. kanyang mga pagkakamaling ginawa while inside the Senate premises. Yun, nako, sige, attorney. Ano nga ba ang mga legal nito, no? Usapin natin o sa batas na ayon itong resignation na ito ni Nadia. At isa pa, partner, pagkatapos mag-resign ni Nadia Montenegro, ito po si Senator Robin Hood. At nag-file ng bill sa Senado na kung saan nire-require niya sa kanyang proposed law na kung saan lahat daw ng elective and appointed public officials, including the President of the Philippines, na to undergo mandatory drug testing. Nako,
Talaga naman, Abay, Pangulo. parang Eto yun, pagkatapos ano? na mahulihan, allegedly, na Oo. marijuana yung kanyang political affairs officer, ay biglang isinampa, nagsubmit Oo. ng isang proposed bill, Oh. mandatory drug testing for all elective officials. Kaya pag-uusapan natin ang detalye dito. Iyon. At kung may mga tanong ho kayo, ayan sa amin sa mga nais pong ipaliwanag sana ayon sa batas ni Attorney Bueno. Sige po, makibalita kayo. Attorney, bago natin mas ipaliwanag yan ng mas malalim pa no, na ayon sa ating batas, ay ayan, good evening sa atin sila Shira Konsaki, Maria Nalale, Lemon, and magandang gabi Angela Gonzaga, nandyan sila. Attorney Attorney Bueno at nakaabang po sa atin. Benjamin Mercado, ayan, at Colt 45. So yun nga po, Attorney Partner, ano nga ba ang ano natin dito, paliwanag natin tungkol sa i-final na ito ni Senator Robin Hood. Kaya unahin natin yung resignation ni Nadia Nadia. Montenegro. Kasi ano ba ang magiging legal consequence or consequences of filing a resignation while in the middle of an investigation do sa Senado. Kasi alam naman natin yung Sergeant at Arms dyan sa Senado ay nagsumiti na ng kanyang initial findings at nagbigay ng report sa Office of Senator Robin Hood Padilla. At kasunod niyan, biglang nag-file ng resignation. So ito bang pagpa-file ng resignation at paglabas sa opisina ni Robin Hood Padilla ay magbibigay sa kanya ng magiging free na siya to any liabilities for the serious to this is considered as a grave misconduct committed inside the Senate premises. So medyo mabigat tong kaso na to. So ang tanong ng karamihan sa atin, yan ba ay malilibre siya, Nadia? Ang sagot ko po dito ay hindi. Oh. Kahit mag-resign ka na sa iyong katungkulan dyan sa gobyerno, kapag nakapag-umpisa ang isang investigasyon, depende sa political will ng itong mga miyembro ng ating Senado. Kapag yan ay pinursue ang investigation, then, and if found guilty, Nadia Montenegro may be held administratively liable and possibly criminally liable under for the commission of or for violation of the Comprehensive Dangerous Drug Act 9165. Kasi Attorney Bueno, sabi nila, nag-resign na wala na yun, tapos na. Kahit ano pang mangyari diyang investigasyon, di na, okay na. Yun pala. Meron pa rin yan. So, pag ang ating Senado decided to proceed with the investigation in order to pursue yung accountability nitong tao na to, ay pwede yang magkaroon ng sanction or penalty, even though she is no longer connected with the government, because resignation only terminates the employer-employee relationship, but it does not extinguish the right of the government to proceed with the investigation for the commission of a grave offense. And this is pursuant to the provisions of the Civil Service Law and the Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mahirap yan ginawa ni Nadia kung talagang ginawa niya. So, sa ngayon puro allegations pa lang naman yan. Kasi, so, dapat, just in case itinuloy ang kaso, abay, dapat kumuha na siya ng abogadong magaling dito upang to free her from any liability. Ito, tanong ni Simple Man, Attorney Bueno, partner. Attorney, kaso ni Nadia, user, question mark. Anong penalty niya? Ito depende doon sa gramo May mga tinatawag kung gaano kadami yung gramong na-discover doon sa ating sa ating artista. Pero hindi yan ang ano dito kasi walang nakita Walang nakita naman, amoy lang ang nakita. So ang magiging penalty dito, user lang siya. User lang, tapos at the same time she will be held liable administratively, and then ang hirap dito kasi, partner, kapag if she will be found guilty of this offense, ay malamang
no, she will not be able to work again in the future in any government office, in any government position. Para tong impeachment, may perpetual disqualification ka to hold public office. And the Mabigat possibility pala. of encountering or incurring criminal liability kasi kasama dito yung comprehensive drug sa drug law. Oo. So mahirap itong nangyari na to. At ito ay halos pareho din sa private company, partner. Teka muna, ano niya? Yun nga, partner, Attorney Bueno, anong kaibahan? Like kami, sa private company, ito government. Anong kaibahan ng dalawa kung government employee ka o private ka? Basically, it's almost the same, no? When a private employee files her application for or her resignation, ay even though nag-resign yan, the company may still proceed with the investigation. So makakapag-proceed yan. Kasi ganito yan eh. Kung, like for instance, the employee committed theft, fraud, or any violation of the company policy, ang employer has the right to proceed with the investigation. And if found guilty, depende na yun sa employer. If the employer will proceed or they will just keep on file the record and the result of the investigation. At yan ang magbibigay din sa kanila ng right na to hold, no, yung mga pending payments doon sa employee. Like for instance, may mga benefits yan, no, at yung sweldo and everything depende sa policy and collective bargaining agreement yan ng mga kumpanya. Okay. At Attorney Bueno, partner, may magandang tanong dito. Mapipilit ba, sabi ni Call 45, magpa-drug test? Resign na nga sa Senate, Attorney Bueno. Mapipilit pa ba daw? Alam mo, may policy dyan ang Senado. Kung talagang required sa kanila na talagang mag-undergo ng drug testing, ay pwede siyang mag-undergo dapat dyan. Katulad yan, no, mukhang meron na yatang pinalansyang pulisiya ang Senate President since February pa yata or January. So baka yun ang sundan nila dyan na policy. At pabor naman din si Senator Cheese eh. At pabor For si the Cheese, mandatory. pabor si Tito Soto, lalo na si Tito Soto, at pabor dyan na magkaroon ng mandatory. Kasi sabi ko nga sa iyo kanina, kahit natapos, nag-resign na yan, pwedeng ipagpatuloy ng Senado ang investigasyon at magpataw ng kaukulang parusa sa nagbitaw na empleyado ng gobyerno. So, hindi ka makakaligtas. Sabi ko nga kanina, resignation only terminates the employer-employee relationship, but it does not extinguish, no, the right of the government to complete the investigation. Kasi the Senate retains jurisdiction over the person and the subject matter doon sa kaso ni Nadia Montenegro. Salamat sa paglilinaw ha, Attorney Bueno, partner. Kasi akala din namin pag-resign na, wala nang liability, ano? Magkakaroon pa yan. At ang nakakaawa nga dyan, kapag napatunayan na guilty siya dyan, forfeiture ng benefits, and then perpetual disqualification to hold public office. Parang sabi ko sa kanina, it's almost the same as an impeachment. No? Pero kung dinimanda pa ka pa ng kriminal, ay naku, yun ang mas mahirap dahil may kasamang kulong. Pero siguro naman, baka hindi naman i-demand ng kriminal. Sa administratibo lang, pwede na siguro. Para bigyan lang ng leksyon ang mga empleyado ng ating pamahalaan na huwag gagawin ng ganitong klaseng gawain. Correct. Grave misconduct yan under the Civil Service Law. Yes. Partner, sabi ni Nadia Montenegro, nag-resign siya because of the stress. Na-stress na siya. Pag-uwi niya sa family, di ba? Yung pinag-uusapan. Iyon naman ang epekto sa kanya. Di ba? Stress naman. Siguro kaya allegedly baka kaya tumitira ng marijuana kasi alam mo yung sa nabasa ko, yung marijuana na yun medyo nakakapag-relieve yan eh. Nakakapagpababa o nakakapagtanggal
makapagtanggal ng stress sa Oo. isang tao na dumadaan sa isang malalim na problema. Pero pang sandalian lang yan eh. Oo, So dapat wag niyong gagayahin yan na yung mga kabataan na nakikinig sa atin dito. Wag kayong susubok ng mga illegal na substance, mga droga sapagkat yan eh sisirain yan ang inyong buhay at kinabukasan. At partner, knowing that, Senado yan, no? Maging Senado man yan, Kongreso man yan, any government offices, pakiusap namin, wag naman kaming makabalita ng ganito. Di ba, partner? Because ang pangit ng magiging imahe eh. Alam mo, apektado ang integridad ng Senado sa pangyayaring ito. Ito na nga. At Di ba, partner? bumababa ang public trust Oo. sa institusyon na ating tinetingala. Biruin mo, ang Senado ay gumagawa ng batas laban sa droga. Pero heto sila. At ang unang nagbabiolate, allegedly, ay ang mga empleyado nila ay involved na din sa droga. Na 3 points mo, partner. Okay, di ba? Oo. Tagagawa ka ng batas laban sa droga, Oo. pero kayo mismo ang lumalabag sa mga batas laban sa droga. So dito, para sa akin dito, the Senate should proceed with the investigation. Complete the investigation, and if found guilty, impose the necessary penalty against this person in order to give a lesson to all public employees. Dapat bigyan ng leksyon niya. Pinapasweldo mo tapos kung totoo tapos makikita mo na sa CR tumitira ng drugs. Oo. And there should be transparency, partner. Yes, dapat transparent yan. So, buti na lang naamoy ng staff ni Senator Ping Ito nga Lacson. Ito nga, partner, Attorney Bueno. Sabi ni Master Pogi, Attorney, sino kaya ang nakaamoy? At alam niya na Yan. MJ yun? Alam mo, yung mga siguro, yung mga staff ni Senator Ping Lacson, dating pulis yan, dating general yan, yan ay trained, no? Pagdating dyan sa mga ganyang klaseng bagay, siyempre, familiar yan sa mga amoy. Kaya sinundan niya yung amoy, pagsunod niya, ayun, parang aso na sumisingot, di ba? Yung mga panghuli sa mga drugs. Partner. At yun, nasundan, nandoon sa CR at nataon, nandoon si Nadia. Naku. Although walang nakitang illegal substance sa kanya, no? Pero on the part of Nadia, to be fair with her, no, for delikadesa, nagsampa ng resignation yung tao. But actually, it will not free her from any liability doon sa eksenang nakita sa kanya. Pero yun ba, partner, ang pinakamaganda o dapat na gawin nga ni Nadia Montenegro? Yes, for delicadeza, no? Dapat mag-resign ka na, and then hindi naman tatanggalan ng jurisdiction ng Senado na ipagpatuloy ang investigation, because as I have mentioned a while ago, the resignation is not equivalent to depriving the Senate of its jurisdiction to continue with the investigation. Ayun naman. Tapos, sakto naman, Attorney Bueno, nag-file ng... Oo, napalitan. Ay, hello. Wow! Dito ang ating station manager. Yusek Attorney Claire Castro is in the house, and our station manager, Sir Rod Marcelino. Sir Rod! Usapang batas. Reunion po ng Usapang Batas. Nandiyan ba si... Ilan ba nanonood? Ang aking idol, si Yusek Claire Castro. Congratulations! At ang inyong cake! Pakita natin, pakita natin. Sige lang. Dito lang. Okay lang. Ayan, ang Well, cake! Congratulations! Maraming salamat Ayan, sa ating staff at lalo-lalo na kay Rod Marcelino. Maraming salamat sa pagkakataon na to, at sa aking kaibigan, si Attorney Claire Castro. Pero may surprise pang iba. Meron pa. ayan, pasok. Oo. Pasok! Ay! Pakita sa camera. Ayan. Dito. Ayan. Nakasombrero pa rin, ha? Hello, Addictus Rex! Ikaw pala yan! Guwapo
gwapo pala, Yusek, sa personal. Oy, thank you naman. Oh. Abay, tuwang-tuwa yung mga kayubi. O, hala, attorney, si Rod. Attorney po ka daw, Sir Rod. Oy, sige na kayo muna. Oh, ayan. Oy, dito na. Sige. Oo. Okay lang. Kumusta? Wow naman. Speechless sa partner, nga eh. attorney. Surprise to, hindi na nga ako pumunta. Parang di alam na darating ako. Wow. Akala ko hindi darating si Yusek eh. RB. Ang dami na tuloy nagre-react sa atin. Ayan na, ang ating mga ka-UB. Ayan, oo. Oy, thank you. Nagulat kami dun, ha. Hindi ka na nagsalita, Attorney Bueno. Nasaan ba tayo? Nasa Nawala limit na ako. Hi, Maylin. Oo. I miss you. Ayan. Namiss nilang tambalan ni Yusek tsaka ni Sir Rod. Oh, ayan na yung mga super. Siya pala si Addictus Rex Yusek, no? Attorney Bueno and Sir Rod. Oo. Ang gwapo, di ba? Ayan. Kamusta po? Ayan, dito ka Alam lang, mo Sir ba, Rod. nung birthday ko, wala naman akong flowers na ganyan. Ba't ako si Jen meron? Ano ba yun? May pa-flower talaga. Ayan, kamusta na Yusek? Ayan. Oo, di ba? O mga kayubi, wag mo na seryoso ah. Speechless Yusek si Attorney. Hindi na nakapagsalita. Oo nga eh. At actually, malaking karangalan na nandito ngayon Lapit ka daw sa mic, si Attorney Claire na makita natin dito sa ating studio, no? Siyempre, At, support. maraming salamat kay Yusek. Isang legal giant nandito sa ating loob ng talaga. studio. Ako wag, baka maraming... Ayan, dito ka raw yan, Addictus Rex. Para Oo. magkakita kayo. Good evening, and si Attorney Bueno, ayan, Yusek. Ay, naku, nakita na siya, live. Na speechless daw si Attorney Bueno. Oo nga eh. At nandito Sir Rod. ang anino ng ating presidente. Sige lang. Oo. Ayan, di ba? Kompleto Yun. ulit yung UB. Lalo pala kasi ng Reunion. kayubi. Di ba? Reunion, oo. Ayun. So, Matindi daw yung flowers, di ba? Ayun pala. Yun. Sabi ni Maylin, Ayan. Ang daming mga nagulat komentaryo. daw kami. Nagulat daw kami, biglang Sir Rod. natagtagan yung yung viewers natin, Hindi, kanina pa si Addictus Rex sa baba. Sabi ko, wag sabay tayo para surprise. Ganun ba? Talaga naman. Welcome. So, ayun, natahimik Ayun. daw lahat. Sige. Naman. yung topic nyo kanina, di ba si Nadia? Tapos na ba kayo? Papunta na kami kay Senator Padilla. Sige. Oo nga, yung bill, yung proposed bill. Gagawin yung proposed bill. Oo. Nag-file ng bill si Senator Padilla na sinasabi na nire-require lahat ng elective public officials na to undergo mandatory drug testing. Sabi ko nga kay partner kanina, ay definitely si Senator Padilla will face legal, constitutional challenges dito sa kanyang proposed bill na to sapagkat malinaw naman na sinabi ng ating Supreme Court na itong mandatory drug testing ay hindi pwede sa mga elective officials. Unang-una, this is a violation of the separation of powers kasi ang executive is co-equal with the legislative and the legislative therefore cannot impose additional requirements or conditions sa presidente dahil malinaw ang ating konstitusyon sa Article 7, Section 2 na sinasabi na ang qualifications lamang ng presidente ay 1, 2, 3, Yes. hindi kasama ang drug testing. So kapag ito ay tinuloy ni Robin Padilla, this is actually a waste of time, a waste of people's money. Nagsasayang ng pera, effort at panahon. Pero may lawyer naman siya, di ba? Mukhang, sabi ko nga, may mga pagkakataon yata, hindi yata siya na-advise ng kanyang lawyer. Oo, mukhang pero na-advise siguro kasi may prepared bill. Ganon. Pero kilala natin si Atty. Jurado, magaling naman to. Mukhang, baka hindi si Atty. Jurado yung nagbigay ng Baka advice. hindi yun ang nagbibigay ng advice. Pero sayang eh. Di ba? It's baka again. personal decision. Oh. Pwede. Hindi, pero Ni tong Senator. parang siguro parang binibigyan ng patutsada siguro si Presidente. Ang sa akin lang, bakit ngayon lang? Oo. Dapat mo pa ginawa sa tao mo.
Oo, Sa tapos tao mo, sinimulan mo sana sa tao mo. Oo, dapat- bago ka lumagpas-lagpas. dapat nilinis muna niya yung bakuran niya. Yes. Hindi ka pumupunta sa katabi na bakod. Kundi yung mismong bakuran mo, balisin mo muna. Pag malinis na, tsaka ka tumanaw sa ibang bakuran. No? At iba kasi kung dapat malinis ka sa konsensya, sa lahat ng bagay. Baka Malinis ka. diverting. Para mawala ang issue doon sa opisina niya. Pero mali yung kanyang diversionary tactic. Mukhang hindi naayon sa panahon, no? At mapupulaan pa siya dahil baka sabihin sa kanya ng ilang nakakaintindi sa batas, lalong-lalo na yung mga first year, second year law students. Kabisado yan Yes. sa Constitution. Abay, sasabihin sa kanya, sana ako nalang kinuha mong staff. Mukhang magiging credible ka pa pagka nagsalita ka dyan sa podium. Ayun. So, pero ang tanong po kasi doon, Yusek, Sir Rod and Attorney Bueno, no, saan papatungo itong batas na ito na ninanais ni Senator Robin Hood? Oh. Definitely, it will not pass doon sa pagdating sa, I think it's second or third reading, baka hindi makarating to third, Baka kasi medyo mainit yung issue. Oo. Siyempre, medyo kailangan magpapogi at medyo malinis, di ba? Ang kanyang opisina, ang dating. So, ito yung iniisip niya. So, pampapogi lang yung kanyang proposed bill. Sa tingin ko. Sakto pa no? Oo. Saktohan pa. Oo. Pero sigurado hindi yan susuportahan ng kanyang ibang mga kasama. Hindi susuportahan kasi unang-una, this is violative of the principles of separation of powers, violative of Article 7, Section 2 as to the qualifications of the President. So anything that is contrary to the provisions of the Constitution is considered as void. Any law, any rules and regulations, basta contrary to the provisions of the Constitution, that is void. So walang pupuntahan itong proposed bill ni Robin Padilla. Ayun. Yun na nga yung issue sa sinasabi nila tungkol sa Supreme Court decision eh. Oo. Tapos mukhang gagawin niya pa. Yeah, oo. So, maliwanag din naman ang sinabi ng Korte Suprema because adding a condition or a qualification is almost equivalent to parang you are amending the Constitution already. Kasi you are imposing additional qualifications. The Constitution is very explicit. So, walang pupuntahan ang bill ni Senator Padilla. Pero doon sa usapin ng kanyang staff, napatunayan na ba na talagang yung kanyang staff ang involved doon sa di umano'y Yung sa amoy, yung naamoy, naamoy? siya yung tinuturo. Siya yung tinuturo, di naman siya nag-deny. Ang sabi lang niya is nagbe-vape siya. Pero walang nakitang anumang material, or illegal substance. Walang nakita. Pero kasi nag-resign eh. nag-leave muna kasi at the time na drug testing, nag-leave, tapos hindi na Tinuluyan na sa resignation. Siguro mas mainam kung nagpasa na lang siya nang hindi naman panungkala o patakaran sa loob ng Senado na lahat sumailal. Hindi, merong hindi rin siguro papasok yun kasi, di ba? But, sa akin kasi, siguro pwede niya itusan si Nadia at the time. Kung naamoy man niya, no, sige, para pa-drug test ka na dyan. Wala talaga. Kasi may Para nahuli malinis sa'yo yung eh. pangalan. Naamoy ka eh. O, para malinis yung opisina natin. Pero mukhang iniwasan yun. Nag-resign. Kaya lang, Yusek, di ba, even though nag-resign na siya, hindi siya makakaiwas sa liability. Yes. Pero ang mahirap lang, attorney, wala nga nakuhang materials. Yun na lang. Lusot. Lulusot. At yun, ang epekto ay nanais ng Senado na magkaroon ng mandatory Drug testing. May Drug testing. proposal yata Damay lahat. Tito Soto. isa damay lahat. Yeah, madadamay tuloy lahat. Hindi kasi attorney, ang balita parang this is not the first time eh. Parang naamoy na before. Pero hindi ko sinasabing si Nadia yung malakas ha. Pero sabi parang ang lakas-lakas daw kaya hindi nasisita. Oo. Yun lang. Ayan, ang dami ng nag-react na ating mga ka-UB. Ayan, nagulat sila sa atin. Hindi mo daw mabitawan yung flowers. Kasi, oo nga, pinapakita ko Sabi ni daw Maylene, talaga. Oo nga eh. Ayan.
So, ang dami na bumabati kay Yusek, kay Sir Rod. Ayan. Good evening Santon daw. mamaya. Ayan. General. Ito naman. Okay. So, si Addictus Rex kasi nagtatago eh. Oh, sabi ni Master Pogi, attorney, in my personal perspective, I cannot identify cannabis through smell. I can only conclude it's cannabis if it's on a kit or lab. Tama. Kasi malay mo, pabango pa. Yun lang yung amoy. Baka may flavor ng vape na marijuana. Meron daw eh. May mga Meron? gano'n, no? Meron daw eh. Sabi ni Addictus Rex, meron din daw. Baka totoo yung sinasabi niya na vape lang. Pero meron yatang oil, may something. Ikaw nga mag-explain, hindi ko alam. Ayan, dito ka. Addictus Rex. Uy, mga fans Mas alam mo niya. to. Oo. Ayan. Sige. Ay, makikita. Okay na, sikat ka naman na. Ayan. Ano po Hindi kasi, ka naman nagagawa ng script, don't worry. ano po kasi yung MJ po kasi, yung nagpapa-illegalize po dyan yung di ba, yung THC, yung tetrahydrocannabinol. Yun yung dapat nilang ma-prove na meron kay yun nga siya. Kasi po yung vape, pwede siya magkaroon ng aroma or pwede siya magkaroon ng flavor, pero that's not what makes it illegal naman po, di ba? Kung smell lang. Kung aroma lang. It's the THC, yung regulated substance, which they couldn't prove. Pero sabi mo, di ba, meron parang ganyan na may oil, may containing talaga. Ina-extract po kasi yun kapag sa mga medical cannabis po. Pwede nilang i-extract yung illegal substance na yun, tapos pwede gawing edibles, pwedeng ilagay sa food like brownies or gummy bears. O kaya, ganun. Pwedeng, yung vape po ba niya, is it vaporizer using e-liquids o yung dry herb vape? Walang sinabi, no? Walang sinabi. Hindi Basta nila nag-vape lang na-identify. So yun ang medyo malabong aspeto. Galing magpaliwanag ni ano siya. O, di ba? No, sabi rito ni Angela Gonzaga, paktay, face reveal. Di ba? Hindi lang kalahati yung mukha. Dati po kasi laging kalahati yung mukha nito daw. Puro mata, Yusek. Dito. Ayun, dapat doon pala. Hindi, magpalitan doon tayo ng upuan. Dapat dito ka. Okay, sige nga, oo. Ba't nandito ako sa tabi ni Jenny? Ayan, ang face reveal na. Nanggulo lang tayo dito. Seryoso yung usapan nila, nanggulo tayo. Para naalis yung ni attorney, bueno, yung kanyang medyo kanina sa program. First time kasi. Ayan, so ano masasabi naman ni attorney? Ayun nga, at tayo masaya dahil winelcome tayo talaga. Mainit na pagtanggap dito sa usapang batas at nandito ang Mga kayubi, puro kayubi daw. si Yusek Claire sa kabila ng kanyang busy schedule ay pumunta rito sa Nabis istasyon. Nabis namin si Yusek. Oo nga. Mga kayubi, baka may tanong kayo kay Yusek. Oo, natin na. Ako talaga, hindi. Kaya Tony, makikiano lang ako. Oo lang ako. Galing sa India si Yusek. Yes, oo. Ayan naman. Yusek, how does it feel na mapasama ka sa bilang isa sa mga kasama ng presidente sa mga state visit niya? Ano ang pakiramdam na being with the president? Actually, may revelation sa akin. Sa akin kasi at the time, kapag hindi ka, wala ka sa loob, wala ka sa palasyo, hindi mo alam yung trabaho. Ang dali mo mamintas. Di ba? Ang dali mo maging judgmental. Parang ang dami-dami kasama. Pero nung napasama ako, kami pala yung isa sa pangalawa yata kami pinakamalitang entourage. Kasi nagtitipid talaga yung Pangulo. Pero hindi pala pwedeng konti lang kasama. Kasi may protocol, may security, may media, tapos may mga secretaries na dapat kasama, especially pag ang usapan tungkol sa investments. Mga business delegates. Yes. Oo, lalo sa India, ang dami po namin kasama. Parang sabi nga ni Pangulo, pinakamadami yata yung nakasama namin sa India because ang dami po talagang pinag-usapan. So isipin niyo po yun, halimbawa kayo po yung secretary, hindi pwedeng kayo lang mag-isa eh. May kasama kang assistant mo, Yusek mo, I mean, yung nakakaalam talaga ng detalye ng ipopropose ninyo. So, siguro pag ganon,
hindi kasi iniisip nila, naku, ang dami-dami, parang gastos lang yan. Pero hindi. Kasi sa dinami-dami, doon sa India lalo, ang dami-daming pinuntahan ni Pangulo, mga business meetings. Ang dami po talaga. Wala siyang pahinga sa India. Kadalasan pag ganyang may bisita ang presidente, ang kadalasang tanong ay naging fruitful and productive ba ang state visit? Opo kasi minsan ayaw lang muna siguro syempre i-reveal kung magkano yung amount kasi at the time negotiation pa pero may mga nangako na tapos may nagkaroon na ng signing ng mga agreement. So syempre mas gusto natin na mabuo siya ng buo bago i-announce kung magkano talaga yung. Pero na-announce din ni Pangulo yung yung investment na maaaring pumasok sa atin. Napapasok, oo. So magpapasok talaga ng investment. Yes. Hindi lang magkikwento na mahirap kumuha ng bigas, something like that. Ay, nako! Hindi po niya pipintasan ang produkto ng Pilipinas. At hindi rin niya po pipintasan ang turismo ng Pilipinas. Oo. Kasi talaga nag-i-invite ang Pangulo natin ng investors Yeah, oo. So parang hirap naman pag ikaw mismo ang leader, sir. Oo. Isa sa pinakamataas na leader, tapos pipintasan mo yung turismo ng Pilipinas. Oo. Parang, paano mo naman maiinggan niya yung mga ibang mga turista pumunta sa Pilipinas? Dinidestroy ang Oo. ang reputasyon ng bansa. Yes, instead na maakit po yung mga turista Oo. at bumili yung ibang mga mag-i-import ng bigas from us at makakapag-export tayo. Ayun, sisira pa, negatibo masyado. No. Pag ganyang nakakarinig ako ng mga negatibong komentaryo sa isang leader na masipag at talaga namang nagsusumika po pang mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, medyo namamaga yung kilay ko. Lalo na pag may baha. Ay, oo, di ba? Grabe. Yung baha na yan. Ako, dapat talaga yan. Ngayon nakita na ni Yusek yung kahalagahan ng pagbiyahe ng Pangulo kasi dati sinasabi nga Namimitas pa kami dati. Oo, si Pangulo Pangulong Marcos may pinakamaraming Akala biyahe. natin. Oo. Maraming biyahe. Oo. Pero sabi nga niya, ngayon, nandyan na siya. Sumasama siya sa ibang mga biyahe. Nakita niya ang Yung importansya. partner. Sabi ko, mas madali kasi maging judgmental pag wala ka sa loob kasi di mo nakikita yung trabaho. Ganun. Saka at that time, sabi ko, ba't ang daming, diba, partner? Oo. Ba't ang daming Yusek, ang daming Asik? Hindi pala talaga pwedeng isa. Kami lang sa Maro, ang daming trabaho, iba-iba talaga yung trabaho niya. No. So kailangan marami yung bit-bit. Yes. Hindi, pati pati si Sec Dave ng PCO, akala nyo ganun kasimple. Hindi. May IBC, ATV, RTBM. Lahat yan nawak niya Maro, PNA. Lahat malawak. May pagkakataon ba partner, Yusek partner? Partner. Oo. Na iniisip din yung pagtitipid sa pagbiyahe. Yes, kami nga Alam mo, nung una akong pumunta sa Kuala Lumpur, nagbawas Nagbawas pa So, konti kami yung entourage na konti. So, pero hindi na iintindihan ng ibang tao yan, ng ibang mga kababayan natin. Pero parang pangalawa tayo sa pinaka-kukonti ang dinadala ng entourage. Kasi nga tinitipid yon. Yung state visit kasi considered as part of the investment of the country. Kasi may balik yan na kumbaga puhunan after several months or years, babalik yung tubo. Ako. Eto na yung extended yung press ko ni partner. Extended. Ito, live na live sa radyo. Okay. Sige. Yun. Yung mga reactions dito, Sir Rod, ayan. Si Simple Man, merong tanong. Gusto bang sagutin? Ay, ganun. Hindi Yung kay Simple Man, pwede bang stop ni BBM ang mga tour ni Sara in legal aspect? Hindi po pwede. Alam nyo bakit? Unang-una, ibang klase si VP Sara. Kapag konting hinintuan mo yan, pigilan mo yan, sasabihin niya, gearing towards dictatorship. Pinipigilan mo akong kumilos. Diba? This is personal trip. Sasabihin niya, gastos ko to. Sa pag pinigilan mo yan, iba. Sasabihin niya, namumuliti ka ang Pangulo. May tanong lang ako, Yusek, if you don't mind.
yung travel bang personal ni Vice President Sara Duterte, meron bang travel authority or clearance Yes, meron po. coming from the Hindi President? po siya pwedeng lumabas ng wala. So kumukuha siya. Yes, kaya nga po, di ba, sinabi na fake news ako dahil sinabi ko daw na umalis siya na walang travel authority. That's, but if we're using our common sense, hindi ko pwedeng sabihin yun because hindi pwede mag-travel yung isang government employee nang walang travel authority. Ayun. Kaya alam. Ayun naman. Okay. So, ang dami ng nagbabate. Sila Maestro Tupiano. Ayan, nandyan na. Si Cheska nandito, namimiss ko na to si Cheska eh. Ayan pa. Okay. Oh, ano naman ang tanong natin kay attorney, bakit dapat muna? Sinabak mo kasi agad. Dapat muna yung love life. Love life. Pwede ba mag-discuss ng love life dito? Paminsan-minsan, di ba, no? Pwede. Pero, well, Attorney Rene, kumusta naman ang unang salang, ang first Yes, time? yun yun. Sabi ko nga kanina Oo. kay partner Jen, ito ay kombinasyon ng tuwa, galak at kaba. Oo. Sapagkat ito ay may pakiramdam ako dadating si Yusek Ler. Talaga? Ayaw ko ang paramdam eh. So, medyo kinakabahan ako. Biruin mo, ang sinundan ko dito si Yusek Ler ay kinoconsider na legal giant nga Naku yan. po, naku, Di ba? naku, may tututol po, may tututol. Alam niyo na, may tututol. Yun, so sana man lang sa pag-upo ko dito sa Usapang Batas ay makalapit ako doon sa Naku. excellence na pinakita niya sa radio dito sa Naku. Usapang Batas. Oo. Alam mo, pag si Atty. Rene, si Atty. Vian of course, and Atty. Rene ang nakasama nyo, talagang mas lalong magbo-boom ang mga kayubi. Oo. Baka magtataka ang ating mga kayubi at yung mga ba't biglang sumipot yung dalawa dyan? Bakit? Oo. Matagal na naming inaabangan. Tinatanong pa naman kanina ni Attorney Bueno si Sir Rod. Na- Sabi niya si Sir Rod, ay hindi na po siguro makakaano yun dito kasi maaga po yun eh. Alas 3 pa na madaling nagkataon lang po. Nagulat nga kami. Kami mismo doon sa baba, pati si So, Yusek. pati siya, hindi mo nagkagulat. alam na, Hindi, wala akong idea, partner. hindi, nung nakita mo ko, Oo. pauwi ka na. Papasok pa lang. Bumalik uli ako, partner. Oh, tas Dahil nakita mo na- ako. Oo, nakita kita. Oo, buti na lang. Pero hindi pa kayo Oo. nag-usap ni Wala. Addictus Rex. Oo, hindi kami nag-usap. Wala kami komunikasyon yung dalawa. Hindi mo siya kilala. Oo. Kaya nga nagulat din ako. Sabi ko, sino itong kasama ni Atty. Ito ba yung bodyguard? Sabi niya kanina, Atty. Rene, kasi masasara siya ng elevator. Sabi niya, galit ka sa akin, Sir Rod. Sabi niya, Tapos niya, hindi niyo ako kilala. Sabi niya, sabi ko, kasi kalahati lang mukha nakikita mo dyan. Sabi ko, kakatakot naman Dito tong lang pala. ni Atty. Claire. Mukhang oo. Laki ng katawan, di ba? Oo nga. Kabaligtaran pala, no? Kanina nag-uusap kami ni partner Jen. Sabi ko, Jen, bigyan mo nga ako ng tips tsaka advice dito kasi first day ko dito ngayon. Inakabahan ako, baka biglang dumating si Yusek. Hindi talaga ako nagparamdam. Hindi ako nagparamdam. Sabi ko kay Addictus Rex, sa baba tayo magkita, wag ka muna umakyat. Sabi ko, kunwari, hindi ako darating. At nandito na, ayan. Welcome, Attorney Bueno. Yes, welcome! Umpisa po ngayong gabi. Opo, si Attorney Rene Bueno na ang makakasama ninyo sa programang Usapang Batas. Yes! Yee! Maraming Welcome, salamat, Attorney. sir. Oo, welcome sa At lalo DCXM. kay Yusek Claire. De- Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa akin, Rod Marcelino. Karangalan na si Atty. Rene ang makasama natin dito. Tama. Yes, naman. Ganun din po ako. Talagang pinaghandaan niya, Yusek and Sir Rod. Oo. Yes. Maaga pa talaga. Andito na si Atty. Maaga ako nandito kasi sabi ko, mapil ko man lamang dito sa upuan. Sabi niya, saan ba nakaupo si Yusek? Diyan po, kaya may parang Ah, bahay dito. na instante. Ayan. Diyan po, Attorney Bueno. Okay, paano partner? Mukhang may... Oo. Ayan na. May nananakot na Mga kayubi, suportahan ninyo ang tandem ni Attorney Rene at ni Radyoman Jenny Pahilanga. Oo. Ayun Yes. ang mag-closing kasi
Ay, kung partner, Please muna si Atty. Rene muna. Oh. So maraming salamat po sa tumutok ngayon dito sa Usapang Batas at maraming salamat, no. Medyo kabado pero tuwan-tuwa ako dahil nakasama ko dito si partner Jen, si Rod Marcelino at si Yusek Attorney Claire Castro at si Addictus Rex, no? At sana po bukas ay muli kayong tumutok sa Usapang Batas at i-welcome po namin ang lahat ng inyong katanungan, karanasan at mga opinion dahil ang programang ito ay hindi po namin programa kundi programa ng masang Pilipino. Teka lang, si Attorney, meron to YouTube channel. Attorney, invite mo rin sila sa YouTube channel mo. At Ayun anong po. oras daw? Ay may YouTube channel po ako, yung Attorney Rene Bueno, pero minsan dahil sa schedule, paiba-iba yung oras. Merong alas 5, merong alas 2 ng hapon, minsan hating gabi, depende sa panahon kung medyo may libre tayong oras. Abangan po nila. Abangan nyo po yung Yes. YouTube channel ko, Attorney Rene Bueno. Yan. Congrats ulit po, Attorney Rene. Salamat. Maraming salamat po. Kompleto. Okay. Susunod na ang Santon. Sabi ng mga Santon. Namimiss nila yan. Santon. Yung Santon na makakasama. Alright. Hanggang bukas, ako pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Radyo Banjani Pahilanga. And Attorney Claire Castro with Addictus Rex. See you tomorrow. Ito pa rin ang Usapang Batas! Oras 8:57. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation.